Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Morena Lim at ito ang TVNet Weekend Report. Ikadalawampu sa buwan ng Disyembre taong 2025. At sa ulo ng mga balita, minimum wage sa Mimaropa itinaas epektibo sa Enero 1, 2026. Inobasyon ng siyentistang kabataang mag-aral ng lungsod, kinilala sa isang international na kompetisyon. At ikasandaang anibersaryo ng Alpha Phi Omega, ipinagdiwang tema ng Oblation Walk, pagkondena sa korupsyon sa bansa. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-72 anibersaryo ng Department of Labor and Employment o DOLE, nagsagawa ng job fair ang ahensya sa Bulwagang Panlalawigan Provincial Capital Complex sa lungsod ng Calapan. Aabot sa 60 job seekers ang nagparehistro sa job fair kung saan 19 ang hired on the spot na nagresulta sa 31.67% placement rate. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-72 founding anniversary ng Department of Labor and Employment o DOLE, nagsagawa ng job fair ang ahensya nakaraang December 11, 2025 sa Bulwagang Panlalawigan sa Provincial Capital Complex sa lungsod ng Calapan. Lumahok sa aktibidad ang 5 local at isang overseas employer na nag-alok ng kabuuang 468 na bakanting trabaho mula sa mga sektor ng retail, food and beverage, manufacturing, manpower at construction. Kabilang sa mga in-demand na position ang cashier, driver, sales associate, kitchen staff, production operator at office staff. Aabot sa 60 job seekers ang nagparehistro sa job fair kung saan 19 ang hired on the spot na nagresulta sa 31.67% placement rate. Pinangunahan ng aktibidad ng DOLE Oriental Mindoro Provincial Office katuwang ang Pamahalaan Panlalawigan Oriental Mindoro sa pamamagitan ng Provincial Public Employment Service Office. Layunin na job fair na bigyan ng mga aplikante ng direktang ugnayan ng mga employer, agarang pagsusumiti na aplikasyon at posibleng agarang alok ng trabaho. Hinikayat ni DOLE Ormin Provincial Head Roderick Tamakay ang mga aplikante na maging handa at kumpiyansa sa paghahanap ng trabaho. Ayon sa kanya, mahalagang samantalahin ang bawat oportunidad na ibinibigay sa mga ganitong uri ng aktibidad. Nakaisa rin sa naturang aktibidad ang PhilHealth Social Security System o SSS, Pag-ibig Fund, Philippine Statistics Authority at Department of Migrant Workers upang magbigay ng iba't ibang serbisyong panlipunan sa mga aplikante. Ipinapakitaan nila ng inisyatibong ito ang patuloy na paninindigan ng DOLE sa pagpapalawak ng oportunidad sa trabaho, pagsusulong ng inklusibong pag-unlad at pagpapabuti ng kabuhayan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng disenteng hanap buhay. Samantala, muling isinagawa ang Hakot Grocery na taon-taong inaabangan. Ngayong Christmas 2025, 17 individual na pawang PWD at senior citizen ang maswerteng napili na maghakot ng grocery sa looban lamang ng 3 minuto at hanggang 4,000 piso na item sa maaaring maiuwi ng bawat isa. Balikan natin ang mga naging kaganapan. Muling isinagawa ang Hakot Grocery na taon-taong inaabangan. Ngayong Christmas 2025, 17 na pawang PWD at senior citizen na maswerteng napili na maghakot ng grocery sa looban lamang ng 3 minuto at hanggang 4,000 piso na items ang maaaring maiuwi ng bawat isa. Ito na ang ika-9 na taon ng nasabing aktibidad na taon-taon tuwing Kapaskuhan ay itinataguyod ni City Councilor Maylin De Jesus, katuwang ang ilang individual at grupo.
Ngayong Christmas 2025, puno ng kasiyahan ng mga napiling benepisyaryo sa Hakot Grocery. Ayon kay konsihala, ang mga benepisyaryo ay napili mula sa iba't ibang samahan ng PWD at senior citizens sa mga barangay sa lungsod. Mayroon ring personal silang napili dahil na rin sa kasalukuyang estado ng mga ito. Sa loob naman ng 3 minuto, umalingaw-ngaw ang sigawan, halakhak at kasiyahan ng mga sumaksi sa loob ng pinagdausang grocery retail chain sa lungsod. Pasasalamat naman ang naging pahayag ng mga benepisyaryo na anila ay malaking tulong para sa kanilang pamilya, lalo na ngayong nalalapit ang Kapaskuhan. Nagpapasalamat po ako ng maraming pagkat pinagkalooban mo kami ng Hakot Grocery. Malaking bagay po ito para sa amin. Thank you, thank you. Ako po si Gerald Caraig na isang PWD ay nagpapasalamat sa mga nag-sponsor ng ating mga Hakot Award na grocery. Yan. Ito pong blessing na ibinigay sa akin ay hindi lang po para sa akin, sa sarili ko, kundi ibibigay ko din po para sa aking mga lahat ng membro ng PWD ng Kadubingdos. Kadubingdos po, yan. Maraming salamat po, lalo kay Konsehala Maylin de Jesus na naging daluyan at naging daan para maging blessing para sa amin. At yung blessing na para sa akin, ibibigay ko rin po para sa iba. Ang Hakot Grocery para sa PWD at senior citizens ay sinimula ni Konsehala de Jesus ilang taon na nakalipas. At bagamat hindi na siya ang chairperson ng Sangguniang Panlunsod Committee on Senior Citizens and Persons with Disability, ay nais niyang ipagpatuloy ito dahil hindi niya matatawaran ang saya at haplos sa puso ng mga nabiyayaan ng kanyang Hakot Grocery Challenge. Ngayon pong araw na ito ay ginanap natin muli ang ating ikasyam na Hakot Grocery for PWD. Sa pagkakataong ito ay sinamahan natin ang ilang mga senior citizen. Kaya po lubos ang aking kagalakan na ngayon ay naipagpatuloy ko ang aking programang ito. Pero syempre ito po lagi ko sinasabi na ito po ay pinag-ambag-ambaga ng mga kaibigan na aking mga nilapitan para matuloy ang programang ito. Ano po? So, nandyan po aking mga kasamahan, si Vice Mayor Vic Ignacio, Konsehal Joseph Omali, Konsehal Jelina Magsusi, ABC President Dennis Rojas, Konsehal Rios Agua, ganun din po si SK Deo Lopez at ang ilang mga pribadong mga tumulong sa akin. Ipopost ko po kasi nakakahiya naman na hindi ko nabanggit ang ilang mga tumulong, pero lubos po ang kasiyahan. Makikita po ninyo sa mga mukha ng mga nag-participate ngayong araw na ito ang kanilang kasiyahan. Kaya ako talagang masaya din po ako. So muli po, ako ay nagpapasalamat sa mga tumulong at nawa ang ganitong programa ay makapagbigay ng kasiyahan taon-taon sa ating mga PWD as senior citizen. Merry Christmas! Samantala, ikasyam ng Disyembre, formal na nanumpa sa kanilang mga tungkulin ang mga bagong halal na opisyal at kasapi ng Regional Advisory Council ng Regional Highway Patrol o Unit o RHP Yumi Maropa sa lungsod ng Calapan. Kung sino sila, kilalanin natin sa ulat na ito. Ikasyam ng Disyembre, formal nang nanumpa sa kanilang mga tungkulin ng mga bagong halal na opisyal at kasapi ng Regional Advisory Council ng Regional Highway Patrol Unit Mimaropa sa lungsod ng Calapan. Pinangunahan ito ni Governor Yomelito Bons Dolor. Sa kanyang mensahe, binigyan din niya ang malagang papel ng Advisory Council sa pagpapalakas ng ugnayan ng komunidad at kapulisan, lalo na sa pagsusulong ng kaligtasan sa kalsada at kaayusan sa lalawigan. Pinangasiwaan ni Police Colonel Christian de la Cruz, Regional Chief ng RHU Mimaropa, habang pinamumunuan ang RAC ni Atty. Yomelito Dolor bilang chairperson. Katuwang si Vice Mayor Alma Mirano bilang vice chairperson. Ganun rin sa mga opisyal na sina Raymond Villa del Rey, Secretary, retired Police Colonel Romeo Salvadora bilang treasurer, at Romeo G. Medina bilang siyang Public Relations Officer. And repeat after me in Tagalog. Panunumpa sa katungkulan. Ako si pakibanggit ng pangalan.
na naitalaga sa katungkulan bilang pakibanggit ng katungkulan ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ng mga iba pang pagkaraan ito'y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Na aking itataguyod at ipagtatanggol ang salihan batas ng Pilipinas. Na tunay na nananalig at tatalima ako rito. Nasusundin ko ang mga batas, mga kautosang legal, at mga dekretong pinaiiral ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas na magiging makatarungan sa bawat tao at itatalaga ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa at kusa kong babalikatin ang mga pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasi hanawa ako ng Diyos. Congratulations po, palakpan natin yung mga. Dumalo rin sa okasyon ng mga miyembro ng konseho na sina Father William Abbas, Leonardo Pedraza, Michael William Uy, Deo Lopez at Renel Medina. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board or RTWPB Mimaropa ang bagong minimum wage increase para sa mga manggagawa sa private sector at mga kasambahay sa rehiyon na magkakabisa sa Enero 1, 2026. Ang detalye sa ulat na ito. Inaprubahan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB Mimaropa ang bagong minimum wage increase para sa mga manggagawa sa private sector at mga kasambahay sa rehiyon na magkakabisa sa darating na 1 ng Enero.
sa susunod na taon. Sa ilalim ng Wage Order number RB-MIMAROPA-13, itinaas ang daily minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa 455 pesos kada araw mula sa dating 430 pesos para sa mga establishmentong may 10 empleyado pataas at mula 404 pesos para sa mga establishmentong may mas mababa sa 10 empleyado. Ayon sa RTWPB Mimaropa, ipinatupad ang isang uniform minimum wage rate para sa lahat ng pribadong establishmento sa rehiyon, anuman ang laki ng workforce. Samantala sa ilalim ng Wage Order number RB-Mimaropa-DW-06, itinaas din ang monthly minimum wage ng mga kasambahay sa buong Mimaropa region sa 7,000 pesos mula sa dating 6,500 pesos o may dagdag na 500 piso kada buwan. Nilagdaan ang wage order para sa pribadong sektor nakaraang December 4, 2025 at kapwa wage adjustments ay magkakabisa sa January 1, 2026. Maaari ma-access sa publiko ang opisyal na kopya ng mga wage orders sa website ng National Wages and Productivity Commission. Samantala, nakamit ng 4 na siyentistang mag-aaral ng Holy Infant Academy ang pinakamataas na tagumpay ng maitala ng delegasyon sa Kaohsiung International Invention and Design Expo 2025 ang kanilang panalo na ginanap noong December 4 hanggang 6, 2025 sa Kaohsiung Exhibition Center, Taiwan. Nakamit ng 4 na siyentistang mag-aaral ng Holy Infant Academy ang pinakamataas na tagumpay ng maitala ng delegasyon sa Kaohsiung International Invention and Design Expo 2025 ang kanilang panalo na ginanap nakaraang December 4 to 6, 2025 sa Kaohsiung Exhibition Center, Taiwan. Ang nasabing expo ay isa sa mga kilalang international platforms para sa mga inventor, siyentista at innovators mula sa iba't ibang panig ng mundo, kung saan ay pinapakita at sinusuri ang mga makabagong imbensyon at disenyo na may potensyal sa aplikasyon sa industriya, edukasyon, kalusugan at pangangalaga sa kapaligiran. Sa gitna ng mahigpit na kompetisyon at mataas na pamantayan, nagpamalas ng pambihirang galing at talino ang mga kinatawan ng paaralan dahilan upang maiuwi nila ang mga pangunahing parangal. Ginawaran ng gold medals sina Dominic Hotalia, Kathleen Lariel Mendoza at si Maurice Jainel Casanova. Ang kanilang mga proyekto ay kinilala ng International Panel of Judges dahil sa orihinalidad ng konsepto, solidong siyentipikong batayan, inobatibong disenyo at malinaw na benepisyo sa komunidad at lipunan. Ayon sa mga hurado, ang mga imbensyong ito ay may potensyal na maging praktikal na solusyon sa mga kontemporaryong hamon at maaaring paundarin pa para sa mas malawak na aplikasyon. Meron po yung 484 entries, yung mga projects mula sa 33 na iba-ibang bansa. At yung pinanlaban po namin ay yung Silong. Isa po siyang vertical farming system na kaya nyo remotely i-control. So, doon po sa project namin, yung namin na magbigay opportunity sa mga farmers, like yung mga people living in urban environments, pati nila yung OFW. Kasi nag-reach out sa amin yung MECO, yung Manila Economic and Cultural Office sa Taiwan, na sabi niya na yung project namin ay makakatulong sa mga OFW dahil limitado nga yung space nila at di sila makakakonduct ng terrestrial farming. Kaya nga, yung Silong, yung proyekto namin ay magbibigay opportunity sa people living abroad, pati din rin dito sa Pilipinas na makapag-produce ng kanilang sariling pagkain at vegetables. We were very excited that we were given this opportunity to represent our own country. We had a lot of great experiences in Taiwan. Enjoy nyo lang po yung moment. Like, yun nga po, pag binigyan po kayo ng opportunity na pumunta sa isang event na to, or alam po nila na capable po kayo of doing what you need to do. Like, katulad nga po dito sa expo, parang nagbigay lang po sila ng opportunity sa amin dahil nung na-show po naming skills. And yun po, have fun lang and yung i-cherish nyo lang po yung moments with
yung mga kasama nyo po as well as meet new people po around the world. Samantala, ginawa na naman ng silver medal si Charmel Manzano na pinuri dahil sa malalim na pananaliksik, maayos na presentasyon at makabuluhang kontribusyon sa larangan ng agham. Ang kanyang proyekto ay nagpakita ng malinaw na ugnayan ng tsurya at aktwal na aplikasyon, isang mahalagang batayan sa isang international competition. So yung project ko po is about the alternative treatments for diabetes mellitus, specifically po yung type 1 diabetes. So yun po is about the synergistic properties po ng banana peel and dragon fruit extracts, in which sa process po nito, nag-collect po kami ng 10 kilograms of dragon fruit and also 1 kilogram of banana peels, in which kinuha po namin yung pure crude extract po nito, and then para po malaman namin yung effectiveness niya, tinest po namin siya sa rats, specifically po yung sprague dolly rats. So nagkaroon po ako ng permit from the Bureau of Animal Industry para po makonduct ko po yung experiment sa 50 male sprague dolly rats. And so yun po, nakagain po ako ng positive results dito, in which po yung results po ng aking statistics treatment, yung ratio po ng extracts in which sila ay equal, yun po yung pinaka-effective. So ayun po, parang yung para po sa benefits nito, syempre nakaka-benefit po siya sa mga taong may diabetes and also po sa mga small-scale farmers and also sa mga future researchers po. Dagdag karangalan sa delegasyon ang paglahok rin ni Dexter Moreno bilang judge o jury member sa nasabing International Expo. Ang kanyang pagkakapili bilang hurado ay patunay ng kinikilalang expertise, integridad at profesionalismo ng paaralan sa larangan ng agham, teknolohiya at inobasyon at nagpapakita rin ng tiwala ng international community sa kakayahan ng mga educators mula sa naturang institusyon. This is an annual event of WIPA. Ang gawain na ito ay dinaluhan ng more than 33 countries and there were more than 400 projects. So from Holy Infant Academy, meron tayong 4 na estudyante. Ang isa sa mga ito ay sa life science category and the other one is a group project na about vertical farming. So luckily, yung estudyante natin dito sa Holy Infant Academy ay nagpakita sila ng husay at galing nila and one of them, she won silver medal and then the group project won the gold medal. So yung mga judges ay mga nanggaling din sa iba't ibang bansa and we are very fortunate to be part of it kasi kaming 4 ay naging bahagi na naging jury members kami. So I was one of them together with the supervisors from Manila. So isa tayo sa nabigyan ng pagkakataon na mag-judge. As I remember, parang nakapag-judge ako ng 25 projects out of more than 400 projects. So yung mga estudyante natin, sila ay mga winners dito sa division level. Ang isa dito ay champion at yung isang project, yung project natin ay nanalo sa ng 3rd place sa division level. So maliban doon, ang individual project, si Charmel Manzano ng Life Science category, she was a qualifier to the Regional Science Technology Fair, and the group project about vertical farming, they actually joined the Spotlight STEM Challenge ng University of the Philippines in partnership with the GLOW. So kaya itong mga bata natin ay mga nabigyan ng oportunidad na mahasa at ma-practice pa yung kanilang pag-present ng project before sila mag-join sa international. Ayon sa pamunuan ng paaralan, ang mga nakamit na parangal sa Kyushu International Invention and Design Expo 2025 ay malinaw na patunay ng epektibong pagpapatupad ng STEM program. Gayun din ang sama-samang suporta ng buong school community at iba pang stakeholders sa paghubog sa mga mag-aaral na may global mindset at makabagong kakayahan. Ang tagumpay ng mga mag-aaral ay nagsisilbing inspirasyon sa buong komunidad ng paaralan at sa susunod na henerasyon ng mga kabataang siyentista. Pinatutunayan nito na sa pamamagitan ng sipag, disiplina, dedikasyon at pagmamahal sa agham, nagiging posible ang makipagsabayan at magtagumpay sa global platform. So sa mga kapwa ko parents dyan na dapat ay tayo yung number 1 na magiging pinakang supportive sa ating mga anak at
kapag may mga opportunities na ganyan, na kung kaya din lang nating magawan sa ng paraan, sa tulong ng Diyos, at huwag nating ipagkaid sa kanila yung opportunity na mga ganun. Ginanap na karaang Disyembre 10, 2025 ang opisyal na blessing at inauguration ng Calapan City Public Market. Isaan nila itong mahalagang hakbang para sa patuloy na pag-unlad ng lokal na ekonomiya at suporta sa maliliit na negosyante at mga mamimili. Balikan natin ang mga naging kaganapan. Bukas na muli ang Calapan City Public Market matapos ang rehabilitasyon na nagbigay ng mas maaliwalas, mas ligtas at mas organisadong pamilyang lungsod para sa mga Calapeño. Ginanap ito no karaang 10 ng Disyembre ang opisyal na blessing at inauguration sa Calapan Public Market, San Vicente North. Isang mahalagang hakbang nila na para sa patuloy na pag-unlad ng lokal na ekonomiya at suporta sa maliliit na negosyante at mga mamimili. Sa mensahe ni Vice Mayor Bim Ignacio, ang kaganapang ito ay siyang malaunang ipinaglalaban ng sangguniang panlungsod. Masaya siya sa katuparan na ito at umaasang patuloy ang pagsulong at pag-unlad ng pamilihang lungsod. Ayon naman kay City Mayor Doy Liachon, ang pagbabalik sigla sa nasabing pamilihan ay isang pagtugon sa kanyang pangako. Nararapat lamang aniya na pagbutihin dahil ito ang sentro ng komersyo sa lungsod ng Calapan. Ipilitin po namin, ating Mayor Doy, ang buong sangguniang panlungsod, ipilitin po natin mabalik at mabalik ang komersyo dito sa ating puso ng kabuhayan, mapalakas ulit ang negosyo dito. No? So, sana itong nagawa ng inyong city government sa palengke ay sana magpalakas ng inyong negosyo. About 762 market vendors coming from the wet and the dry section. But I think today we'll add another 27. Mag-award ho tayo ngayon ng panibagong stalls, no? From the wet market, kasi pangako natin sa ating mga kababayan na atin ho ayusin yung buong lungsod. It's our promise upon my return. I'm actually, sabi ko nga, endlessly, I will be telling you that I am a comebacking city mayor for the 3rd time already. But then sabi ko, ano ba yung problema? Kailangan maayos na bayan sigurado. Kaya pasensyahan nyo na kami sa mga bago, sa mga papasok. Hindi po namin kayo inagawa ng hanap buhay. Kayo po binibigyan namin ng mas magandang hanap buhay. Yung pong mga nanininda na mga isda sa labas, ay papasok na po sila sa lahat dito sa lungsod, sa pamilyang lungsod ng Calapan. For so many reasons, no? For health reasons, binigyan naman natin sila ng 4-kilometer radius, yung mga recognized na mga satellite markets na malalayo, hindi na natin hope, but they have to be regulated, principally for business and principally for safety and another for health reasons. Ang buong lungsod natin hindi magiging maganda. The product of growth or the progress that we are experiencing right now is not only the labor of one person. It's actually the concentrated efforts of everyone. From city government employees down to each and every Calapeño, you are part of the greater city called Calapan. Nagpasalamat naman ang mga manininda sa kaganapang ito at umaasang muling sisigla ang komersyo sa pamilihang lungsod ng Calapan. Ang higit po sa ating minamahal, butihing mayor ng Calapan, kagalang-galang Salvador Doy Liachon. Isa pong napakalaking karangalan ang nagawa niyong tulong dito sa aming pamilihan ng Calapan. Dahil po, ramdam na ramdam po namin yan. At yan po ay aming tinatanggap at aming pinasasalamatan ng buong puso. Sapagkat kung hindi po kayo nakarating, baka kami po ay nandyan pa rin sa kalsada, naka-squat, at nananatiling ambulant vendors na wala pong masisilungan na pwesto na masasandigan na aariin namin amin. Pero sa inyo pong inisyatibo, kami po ay inilagay ninyo sa napakagandang lugar at komportable na kung saan ay kami ay makakapagtinda na ng ayos. Ipinagdiwang ng Alpha Phi Omega ang kanilang ikasandaang anibersaryo, 16 ng Disyembre. Sa lungsod ng Calapan, isang oblation walk ang kanilang isinagawa kasama ang mga miyembro mula sa iba't ibang chapter sa lalawigan. Ang mga kaganapan, saksihan natin sa report na ito.
Ipinagdiwa ng Alpha Phi Omega ang kanilang ikasandaang anibersaryo, 16 ng Disyembre sa lungsod ng Calapan. Isang oblation walk ang kanilang isinagawa kasama mga miyembro mula sa iba't ibang chapter sa lalawigan. Ang nasabing gawain ay pinangunahan ng Apo Etham alumni sa pamumuno ng presidente nito na si Carlo Alcoba. Sa taong ito ng oblation walk, bit-bit ng mga naglakad ang mga placards na naglalaman na kanilang pahayag kaugnay sa mga mahalagang usapin na kinahaharap ng bansa at maging sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Mayroon ring bit-bit ng mga rosa sa mga ito na ipinamahagi sa mga sumaksi sa kanilang oblation walk. Mula sa Lumang Bayan, nagtapos ito sa Barangay Ilaya. Ang objective nito makapagbigay ng social awareness do sa manonood kasi hindi naman dahil na nagkakaroon kami ng Freedom Run dahil para mag-exhibitionist, kundi may paabot sa ating pamahalaan na ayaw din naninindigan din ng Alpha Phi Omega na ayaw namin sa korupsyon. At kung sino dapat na kasangkot sa nangyaring flood control problem, dapat managot. Hindi pwedeng wala. Kasi ang Alpha Phi Omega naman ay bahagi ng taxpayer din. Kaya naninindigan kami kung ano panawagan ng national, kailangan malinaw din yung gagawin ng gobyerno doon sa mga kurakot. Ang gusto lang namin ipabot, sana maintindihan ninyo na kaya kami tumatakbo rito dahil gusto namin ipabot yung simpleng hinaing ng mga taga-Alpha Phi Omega at pakikisa din sa kinakaharap na problema ng ating pamahalaan. Matapos ito ay nagtungo na ang grupo sa Bulusan Park Pavilion para sa kanilang programa. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learn about the person. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning.
maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment o DOLE Oriental Mindoro Provincial Office sa lahat ng employer sa lalawigan na sumunod sa Presidential Decree No. 851 na nag-uutos sa pagbibigay ng 13th month pay sa mga manggagawa. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment o DOLE Oriental Mindoro Provincial Office sa lahat ng employer sa lalawigan na sumunod sa Presidential Decree No. 851 na nag-uutos ng pagbibigay ng 13-month pay sa mga manggagawa. Ayon sa PD 851 at sa mga alintuntunin nito, lahat ng rank and file employees sa pribadong sektor, anumang job title, employment status o paraan ng pagpapasahod ay dapat makatanggap ng kanilang 13-month pay na hindi lalampas hanggang December 24. Sinasaklaw din ng batas sa mga manggagawang nakapaglingkod ng hindi bababa sa isang buwan ngayong taon. Binigyan din ni Provincial Director Roderick Tamakay na ang 13th month pay ay isang mandatory benefit at hindi maaaring palitan ng mga regalo, token, Christmas packages o anumang uri ng gratuity. Tiniyak ng DOLE Oriental Mindoro Provincial Office na handa itong magbigay ng tulong at sagot sa mga katanungan kaugnay ng computation coverage at iba pang obligasyon sa pagsunod sa batas. Maaaring makipag-ugnayan ang publiko sa opisyal na hotline o bumisita sa tanggapan nito sa Anita Uy Building, Rojas Drive, corner Camilla Street, Barangay Lumambayan sa lungsod ng Calapan. Sa nalalapit na deadline na December 24, nananawagan ang DOLE sa lahat ng establishmento na sumunod sa itinakdang labor standards at patuloy na igalang ang karapatan at kapakanan ng mga manggagawa sa lalawigan. Sa 14 na bayan at lungsod sa lalawigan, 2 bayan ang tumugon sa panawagan ng pamahalaang nasyonal na huwag munang magsagawa ng Christmas o year-end parties para sa responsableng paggastos at bilang pakikiisa sa ating mga kababayang kasalukuyang dumaranas ng epektong dulot ng lindol at bagyo. Alinsunod sa panawagan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. para sa responsableng paggastos at bilang pakikiisa na rin sa mga kababayang kasalukuyang dumaranas sa epektong dulot ng lindol at bagyo, ipinag-uutos na huwag munang magsagawa ng Christmas o year-end party sa lahat ng tanggapan ng lokal ng pamahalaan ng Puerto Galera at Mansalay. Sa kapwa inilabas na memorandum circular, nakasaad dito na sa panahong ito ng pagsubok naway manaiga nila ang habag, malasakit at pagbabahagi ng biyaya, mga pagpapahalagang sumasalamin sa tunay na diwa ng Pasko. Higit sa lahat, patuloy na isinusulong ang serbisyong nagmumula sa puso, lalo na para sa mga higit na nangangailangan. Ayon pa sa memorandum na inilabas si Mansalay Mayor Ferdinand Totoy Maliwanag, ang desisyon ay bunsod ng matinding epekto ng bagyong Wilma na nagdulot ng pagbahas sa Siyam sa 17 barangay ng Mansalay. Gayon din ang sunod-sunod na kalamidad na nakaapekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dagdag pa dito, nilinaw ng LGU Mansalay na ang December 22 at 23, 2025 ay mananatiling regular na araw ng trabaho para sa lahat ng kawani ng munisipyo bilang pagpapakita ng patuloy ng paglilingkod sa mamamayan sa gitna ng mga hamon. Sa 14 na bayan at lungsod sa lalawigan, ang 2 nabanggit na bayan pa lamang ang tumugon sa panawagang ito ng pamahalaang nasyonal. Samantala, matagumpay na isinagawa sa Calapan City District Jail ang isang PhilHealth Consulta Program para sa mga persons deprived of liberty o PDL at jail officers. Layunin ng aktibidad na mapalawak ang akses sa serbisyong pangkalusugan sa loob ng piitan at palakasin ang preventive health care para sa komunidad ng Calapan City District Jail.
Sa ilalim ng gabay ni Jail Senior Inspector Rodante Cayabyab, Acting District Jail Warden at ni Jail Chief Superintendent Clarence Mayangao, Regional Director ng Jail Bureau. Matagumpay na isinagawa sa Calapan City District Jail ang isang PhilHealth Consulta Program para sa mga persons deprived of liberty at jail officers. Ang aktibidad ay maayos na naisaayos at naikoordina ni na JO3 Jared Russell Calo at JO2 Lisel Normi Andaya, mga jail nurses ng pasilidad na nagsiguro na ligtas, sistematiko at komprehensibo ang pagdaloy ng serbisyong medikal para sa lahat na lumahok. Pinangasiwaan ng PhilHealth Consultant and team mula sa Luna Coco Medical Center sa pangunguna ni Dr. Lawrence Paulo Refuerzo na nagbigay ng pangunahing konsultasyong medical, health assessments at iba pang serbisyong pangkalusugan na naglalayong mapangalagaan ang kalusugan ng PDL at mga kawani. Layunin ng aktibidad na mapalawak ang akses sa serbisyong pangkalusugan sa loob ng piitan at palakasin ang preventive health care para sa komunidad ng Calapan City District Jail. Ang matagumpay na pagsasagawa nito ay patunay at patuloy na pagtutulungan ng Bureau of Jail Management and Penology, PhilHealth at lokal na health partners upang maitaas ang antas ng serbisyong ibinibigay sa mga nasa loob ng piitan. Nagpaabot ng taus-pusong pasasalamat ang Calapan City District Jail sa lahat ng mga kawani na naging bahagi ng makabuluhang proyektong ito. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at like din ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindareño. Ako po si Morena Lim, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Natalakay natin sa mga naunang bahagi ng video ang iba't ibang usaping nakapalibot sa West Philippine Sea at nabigyang diin din natin kung bakit tayo ang may karapatan sa mga likas yaman nito. Kaya kailangan natin itong alamin, ipaglaban at suportahan. Dahil ito ang ating karagatan, ito ang ating karapatan, ito ang ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay parte ng ating pagkakakilanlan. Ito ay mahalaga sa ating national integrity at soberanya. Ang mga isla natin sa Kalayaan Island Group ay nagsisilbering proteksyon natin laban sa mga panghihimasok na maaring magdulot ng panganib sa pambansang seguridad. Ang West Philippine Sea rin ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan natin ng pagkain, enerhiya at hanap buhay. Kaya nakasaad sa ating saligang batas na dapat natin itong protektahan dahil ang yamang dagat nito ay para lamang sa mga Pilipino. Maaari tayong gumawa ng mga hakbang katulad ng pagpapalaganap na hindi wasto ang historical claims ng China at walang basihan ang iginigiit nitong 9-dash line. Kumilos tayo sa panuntunan ng ating batas at pag-aralan ang saklaw ng ating karapatan.
Hindi lamang ito karagatan na estratehikong daluyan ng pandaigdigang kalakalan. Ito ay kabuhayan ng maraming Pilipinong mangingisda at isa sa mga haligi ng maunlad na ekonomiya. Maging mulat tayong mamamayan, magsikap, kisingin ang natutulog na kaisipan, magkapit-bisig sa pagsasanggalan ng ating karapatan. Huwag tayong magkibit-balikat at huwag tayong patitinag sa anumang nais humadlang sa kaunlaran ng ating kinabukasan. Palaganap ang katotohanan, isulong ang mapayapang rehiyon, at magtulungan upang tiyakin ang ating kasarinlan para sa ikabubuti ng ating sambayanan. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa ating kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Our seas, our rights, our future.